Maligayang pagdating sa kwentong Biblia, mula noong sinaunang mga sibilisasyon ay bumangon at bumagsak na nag-iiwan lamang ng mga bakas sa kasaysayan, ngunit may isang partikular na tao na nagdadala ng isang nakakaintrigang mga misteryo ang Amalekites. Alam mo ba na sila ang unang sumalakay? Sa mga Israelita di nagtagal pagkaalis nila sa Egypt. Sino nga ba sila at kung saan sila nagpunta? Meron pa ba sila hanggang ngayon? Ang mga Amalekite ay mga direktang inapo ni Amalek na apo ni si Esau at bumuo ng isang tribo na naiiba sa iba. Bagamat sila ay mga kamag-anak ng mga anak ni Jacob, ang kanilang relasyon sa Israel ay minarkahan ng malupit na labanan. Ngunit kung ano ang nangyari sa mga taong ito sa buong kasaysayan ng Biblia, binanggit ang ilang mga labanan laban sa kanila at marami ang naniniwala na sila ay ganap na nalipol. Ngayong video na ito ay ating susuriin natin ang enigma at galugarin ng bato record ng kasaysayan ng Biblia at maging ang ilang mga teorya tungkol sa posibleng kinaroroonan sa mga inapo ni Amalek na wala ba talaga o nagkalat pa sila sa Middle East ngayon. Manatili hanggang dulo kasi malapit na naming ibunyag na maaaring ganap na magbago ang iyong pananaw sa mga taong ito. Ang mga Amalekite ngayon ang misteryo na wala ba talaga sila, nasaan sila ngayon. Ang pangalan Amalek ay may dalang misteryo na sumasaklaw sa milenya sa Hebrew. Ito ay binibigkas bilang Amalek at sa mga teksto ng Hebrew at Aramaic na Biblia, ito ay inilarawan bilang ang kaaway na bansa ng mga Israelites ay talagang sumasang-ayon. Ang karamihan sa mga pangalan nito, ngunit kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga Israelites ay sinasang-ayunan ito at kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga Israelita. Ang etmolohiya ng Amalek ay nananatiling hindi alam gayunpaman. May mga nakakaintriga na teorya na nagmumungkahi na ang pangalang ito ay maaaring hindi lamang isang wastong pangalan, ngunit isang titulo, isang pagtatalaga na maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala natin. Sa sinaunang rinig mga interpretasyon, ang ilang mga paliwanag ay nagtatangkang tukuyin ang enigma na ito. Ayon sa isang ganong interpretasyon, ang Amalek ay maaaring mabuo sa pamamagitan ng dalawang salitang Hebreo na ibig sabihin ay mga tao, nation, o kahit na kamag-anak na maaaring nauugnay sa terminong lasyon na wika. Ang interpretasyong ito ay humantong sa ilang mga rabay na magmungkahi na ang Amalek ay maaaring mangahulugan ng isang bagay tulad ng isang tao na dumila at sa ilang mga rabinikong tradisyon, ang ideyang ito ay pinalawak sa isang tao na dinidilaan ng dugo. Pinatitibay ang imahe ng mga Amalekite bilang walang humpay na mga kaaway ng Israel. Gayunpaman mayroong isang mahalagang detalye, ang salitang Hebreo para sa dugo ay hindi lumilitaw sa ang pangalan Amalek. Nangangahulugan ito na ang interpretasyong ito ay maaaring isang mas huling rabbinikong pagtatayo batay sa malupit na reputasyon ng mga taong ito. Sa mga ulat sa Biblia, ang kilalang linguist at dalubhasa sa mga wikang Semitiko na si Richard C. Steiner ay nagmungkahi ng isang nakakaintriga na teorya tungkol sa pinagmula ng pangalang Amalek. Ayon sa kanya, ang termino ay nagmula sa Egyptian expression na MRQJ na maaaring isalin bilang isang malupit na Asyano. Mas malayang interpretasyong brutal na Shasu na ang Shasu ay isang grupo ng mga sinaunang panahon Semitic. Nomad sa madaling salita, ang Amalek ay maaaring nakilala bilang isang mabangis na Semite na minarkahan ng brutalidad o paglaban ng mandirigma. Sa sinaunang Aramaic, ang pangalang Amalek ay may kahulugang naiiba sa Hebrew dito. Kinapapalooban ng ideya ng mga taong dinala o ang mga taong kumuha na nagmumungkahi ng isang bansa o tribo na nauugnay sa pananakop ng pandarambong o sa pilitang paglilipat. Ayon sa mga teksto ng Bibliang Hebreo at ang Aramaic na Biblia na si Amalek ay anak ni Eliphaz na siya namang direktang inapo ni Esau, ang ninuno ng mga Edomita o Idumaean, at ang ina ni Jacob na kapantay ng isang Israeli ay may pangalang Amaku na may pangalang kagiliw-giliw na Timna si Israel. Si Timna ay isang babaeng nagmamadali at may lahing misteryosong mga tao na naninirahan sa rehiyon ng Mesopotamia at may malakas na ugnayan sa mga kulturang Indo-Europeo. Ang pagkakaroon ng mga Hurrian sa angkan ni Amalek ay nagbangon ng ilang katanungan tungkol sa komposisyon ng etniko at mga impluensyang kultural ng mga sinaunang Near Eastern na mga tao. Ay Amalek isang mandirigma ng magkahalong dugo na pinagsasama ang mga Indo-Europe na pagkakakilanlan, hindi lamang ng mga Indo-Europe ngunit gayon din ang paglaban at kulturang
Militar ng mga sinaunang tao na ito ang isang kakaibang detalye na madalas na hindi napapansin sa kasaysayan ng Amalek ay ang posibleng dahilan kung bakit pinili ng kanyang ina na si Timna. Ang manapangalang ito para sa kanyang anak sa Aramaic na Amalek ay nangangahulugang ang mga taong kumuha o ang mga taong nagdala, ngunit sinong mga tao, ang magiging sagot ay maaaring nasa sariling pinagmulan ni Tim at ang kasaysayan ng kanyang mga tao na Timna ay ang pangkat na malapit sa rehiyon ng Silangan. Lupain na kinuha ng mga Semitic na tao ang kanyang anak na si Amalek ay ipinanganak mula sa kanyang union. Kasama si Eliphaz na anak ni Esau na si Eliphaz naman ay naging pinuno ng isang Semitic na mga tao na sumakop sa mga teritoryo na dating pag-aari ng mga Hurrian, kaya ang pangalan Amalek maaaring sumasalamin sa isang makasaysayang katotohanan na siya ay isang direktang inapo ng isang angkan na minarkahan ng parehong pagsalakay at paglaban. Ang mananalaysay na si Flavius Josephus tinukoy na si Amalek sa isang mapanlinlang na paraan na tinatawag siyang na maaaring magpahiwatig ng kanyang katayuan bilang anak sa labas ng isang babae ng isang posisyon na maaaring maglagay sa kanya sa gilid ng Edomitang Maharlika, gayunpaman sa kabila ng Genesis 36:16 na ito ay naglalarawan sa kanya bilang isang pinuno ng tribo na nagmumungkahi na siya ay namuno sa isang angkan o teritoryo na nang maglaon ay nagdala ng kanyang pangalan sa misteryosong orakulo ng Balum na matatagpuan sa Aklat ng Mga Bilang. Si Amalek ay tumatanggap ng isang mahiwagang titulo na una sa mga bansa. Ang detalyeng ito ay nagbunsod ng iba't ibang interpretasyon sa paglipas ng mga siglo. Ang ilang mga modernong scholar na naniniwala na ang mga bantog na antiquity na mga eskolar ay naniniwala na ang mga tanyag na tao na si Rashi nagmumungkahi ng higit pa. Ang ibig sabihin ng Marshall ay dumating siya sa kanilang lahat upang makipagdigma laban sa Israel. Ang mga Amalekite na tradisyonal na kinikilala bilang mga inapo ng Amalek sa pamamagitan ng linya ni Esau na nanirahan sa mga madiskarteng rehiyon kabilang ang Negev at ang disyerto ng Sinai sa Southern Levant. Ang kanilang patuloy na pagsalakay at mga labanan ay ginawa silang isang nomadic o semi-nomadic na tribo na lumilipat sa mga tigang na lupain at mga hakbang ng sinaunang Israel malapit sa rehiyon ng Kadesh. Ang territorial na samahan na ito ay makikita sa salaysay ng Genesis 14:7 na binanggit ang pagkakaroon ng mga Amalekite sa rehiyon bago pa man ang kanilang maliwanag na mga tao ay maaaring magkaroon ng pagsasama-sama o sa pamamagitan ng conquest, foundation ng nakapag-iisa bago pa man ang makasaysayang figura ng Amalek. Gayunpaman may isa pang posibleng paliwanag para sa maliwanag na hindi pagkakapare-parehong ito. Maraming iskolar ang nagmumungkahi na ang may akda ng Genesis na tradisyonal na iniuugnay kay Moses ay gumamit ng geographic at kultural na terminolohiya mula sa kanyang sariling panahon upang ilarawan. Ang sinaunang mga pangyayari ito ay nangangahulugan na kapag isinulat ang Genesis 13:7, ginamit lamang ni Moises ang pangalang Amalekites upang tukuyin ang isang tao na nanirahan doon sa rehiyon sa nakaraan ng hindi kinakailangang ipahiwatig na ang grupong ito ay ang parehong grupo na sa kalaunan ay magiging kaaway ng Israel. Kung ang interpretasyong ito ay tama, ang mga Amalekite na binanggit sa Genesis ay maaaring hindi pareho noong panahon ni Moses, ngunit sa halip ay isang grupo na naninirahan sa mga lupain kung saan ang mga Amalite sa Biblia ay naninirahan sa kalaunan. Ano man ang kanilang pinagmulan, ang mga Amalekite ay lilitaw ng paulit-ulit na walang humpay sa kanilang mga unang adverse sa Lumang Tipan. Kasama ang mga Israelita ay naganap sa Exodus 17:8 hanggang sa ilang sandali pagkatapos ng ang paglabas mula sa Ehipto. Ang pinakamahalagang pangyayari sa paghaharap na ito ay ang labanan sa Redim. Sinalakay ng mga Amalekite ang mga walang pag-aalinlangan na mga Israelita na pinilit si Moises na mag-organisa ng isang depensa. Sa panahon ng labanan, isang kawili-wiling pangyayari ang naganap kay Aaron at tinulungan niya si Moises na panatilihin nakataas ang kanyang mga kamay habang siya ay nanalangin. Sa tuwing itinataas ni Moses ang kanyang mga kamay, ang nakamit ng mga Israelita ang kalamangan. Nang siya ay mapagod at ibinaba ang kanyang mga braso, ang mga Amalekite ay nagsimulang mangibabaw. Ang episode na ito ay nagbigay ng isa sa mga pinaka-iconic na larawan sa biblical na salaysay ni Moses.
Ang panalangin bilang isang kadahilanan sa pagtukoy sa labanan na sumasagisag sa pagtitiwala ng Israel sa banal na tulong sa wakas ay natalo ang mga Amalekite, ngunit ang kanilang pagkagalit sa Israel ay nanatili sa loob ng mga henerasyon. Ang mga Amalekite ay isang palaging presensya sa mga teksto ng lumang tipan na paulit-ulit na lumilitaw bilang mga kaaway ng Israel. Sila ay binanggit sa ilang mga libro kabilang ang mga bilang kung nasaan sila inilarawan ng misteryosong Propeta Balaam. Gayon din sa mga hukom na si Samuel Chronicles at mga awit Apocrypha 3:7. Sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo sa kamay ng mga Israelita, ang mga Amalekite ay tila hindi kailanman ganap na nalipol sa tuwing sila'y nasakop ng Israel ay lilitaw muli ang isang nalabi upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang huling pagbanggit ng mga Amalekites sa banal na mga kasulatan ay nangyayari sa aklat ni Esther. Sa panahon ng Persian Empire, sa kwentong ito, ang figura ni Haman, isang mataas na opisyal ng Persya, ang nagtangkang lipulin ang mga Hudyo sa isang plano na Echos. Ang mga sinaunang salungatan sa pagitan ng Israel at Amalek, maraming mga scholar naniniwala na si Hamon ay isang inapo ng Amalekites na nangangahulugan na ang tribong ito ay dating lagalag at parang mandirigma ay nakaligtas sa buong mga siglo na kumakalat at nakikisama sa iba pang mga kultura. Kung tama ang hypothesis na ito, maaari nating isipin na ang mga Amalekites sa kanilang huling kilalang yugto ng kasaysayan ay nagsimulang manirahan sa rehiyon ng Persya bilang karagdagan sa kanilang mga tradisyonal na teritoryo sa Negev at Sinai, bilang karagdagan sa mga biblikal na salaysay na ang mga arkeolohiya ay nagmumungkahi ng mga pisikal na arkeolohiya na makasaysayang nagtataglay ng mga semi-nomadic na tribo. Kabilang sa mga pangunahing ebidensya ay ang fortified settlements na matatagpuan sa kabundukan ng Negev at sa Tarsus, malapit sa Beersheba. Naniniwala ang ilang mga eksperto na ang Tarsus ay maaaring katumbas ng Horma, isang lungsod na binanggit sa mga salungatan sa pagitan ng Israel at ng mga Amalekite. Kung totoo ang koneksyong ito ni Haring Saul na ang mga kampanyang militar ni Saul laban sa mga Amalekite ay maaaring may estratehikong motibasyon. Ang kontrol sa produksyon ng tanso sa Tarsus. Ang tanso ay isang mahalagang metal para sa paggawa ng mga sandata at kasangkapan, paggawa ng mga Amalekites na pangunahing manlalaro sa teritorial at pang-ekonomiyang mga hindi pagkakaunawaan ng ang oras ng iba pang theological na natuklasan tulad ng mga kuta ng Tel El Kudirat at Horvat Halim sa Negev ay may petsang sa pagitan ng ika-11 at ika-10 siglo BC. Maaaring patibayin ang mga ulat sa Biblia tungkol sa mga salungatan sa pagitan ni Saul at si David at ang mga Amalekite. Ang mga Amalekite maging bilang isang lagalag na mga tao, isang mandirigma clan o isang patuloy na angkan sa kasaysayan ay paulit-ulit na mga kaaway ng Israel sa loob ng maraming siglo. Ngunit sila ba ay talagang nalipol o basta na lang hinihigop ng ibang mga tao na naglalaho sa mga banal na kasulatan ngunit hindi sa kasaysayan? Isa sa mga pinaka-nakakaintriga na tanong tungkol sa mga Amalekite ay kung ano ang nangyari sa kanila kung saan nagpunta ang mga inapo ni Esau. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtanong ng tanong na ito at ang pinakamalamang na sagot ay na sila ay umiiral pa rin sa gitnang silangan, ngunit gaano ito kadalas nangyari ang mga tribo sa ibang mga Semitiko. Ngunit kung gaano ito kadalas nangyari ang mga tribos mga banal na kasulatan na nakipaglaban sa hindi mabilang na mga labanan laban sa Israel at hinamon ng mga dakilang hari tulad ni Saul at David ng simple mawala. Ang katotohanan ay nasa paglipas ng mga siglo, marami sa mga Semitic na tao ng sinaunang panahon tulad ng Midianites, Ammonites, Moabites at maging ang mga Amalekite mismo ay nauwi sa paghahalo sa isa't isa at sa iba pang populasyon sa rehiyon. Ang fusion na ito ay isang pangkaraniwang kababalaghan sa buong kasaysayan ng tao, lalo na sa mga rehiyon ng mahusay na kalakalan at pagpapalitan ng salungatan tulad ng bilang ang gitnang silangan para sa halimbawa ay may maayos na kinaroroonan dokumentado hanggang sa panahon ng Persya. Pagkatapos ng panahong iyon gayunpaman, sila ay simple na wala mula sa makasaysayang mga talaan, walang direktang pagbanggit ng angay matatagpuan sa mga susunod na pinagmumulan. At ang parehong ay maaaring sabihin tungkol sa Amalekites, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na sila ay extinct.
sa halip sila ay assimilated sa ibang mga kultura. Kung isa sa alang-alang natin ang mga teritoryo, ang mga taong ito ay naninirahan sa antiquity ito. Malaki ang posibilidad na ang kasalukuyang populasyon ng mga rehiyong ito ay may ilan bakas ng genetic ng mga Amalekites, ngunit kung aling mga modernong bansa ang magiging Jordan ang lupain ng mga sinaunang Edomita ay nagsasapawan sa modernong panahon ng Jordan, lalo na ang rehiyon ng Petra, na dating kabisera ng mga bago na sisipsip ng mga naan Israel at Palestine. Ang ilang populasyon ng Arab sa mga rehiyong ito ay maaaring magkaroon Edomite, Midianite o Amalekite ninuno. Isinasaalang-alang na ang mga Semitic na mga tao ng ang sinaunang panahon ay madalas na nakikipag-ugnayan at naghalo-halong Saudi Arabia. Ang ilang mga tribo sa Hilaga ay maaaring magkaroon ng mga ninuno ng Edomita bilang kapangyarihan sa timog. Sa paglipas ng panahon sa Syria at Iraq na may patuloy na paglilipat at mga digmaan, posible na ang mga tribong Amalekite at Edomita ay kumalat sa mga rehiyong ito gayunpaman nang walang tiyak na genetic na pag-aaral, anumang pag-aangkin ng direktang. Pinagmulan ay nananatiling haka-haka kung ano ang masasabi natin. Nang may katiyakan at sa kasaysayan ay walang kabuang Amalekite, unti-unting pagsipsip sa mga lipunan ng gitnang silangan. Alam natin na ang mga ito ay naroroon pa rin sa gitnang silangan ngayon lalo na sa mga populasyon, tulad ng mga Jordanians, na mga Palestinian at maging ilang mga komunidad sa Saudi Arabia. Gayunpaman mahalagang tandaan na tungkol sa atang makabuluhang bahagi ng Edomita at Amalekite DNA ay nananatili sa ilang mga rehiyon tulad ng sa Jordan, particular sa lugar ng kabundukan ng Sahara. Ang mga Bedouin ng rehiyon na ito halimbawa ay maaaring may ilang antas ng sinaunang Edomita sa kanilang DNA. Bagaman sa modernong panahon ay imposibleng matukoy ang isang tribo o mga taong partikular na tumatawag sa kanilang sarili na mga Amalekite. Ang Edomita at Amalekite heritage ay nananatili sa DNA ng iba't ibang populasyon sa gitnang silangan, lalo na sa mga Palestinian. Maraming mga Palestinian halimbawa ay may mga genetic na katangian na nagpapahiwatig ng Edomite at posibleng Amalekite na ninuno. Ay nararapat na tandaan na ang mga Amalekite ay isang tribo nang kahit na naiiba sila ay bahagi pa rin ng pangkat etnikong ito. Sa mga talaan ng kasaysayan na nagpapakita na ang mga ito ay naroroon hanggang sa unang siglo sa panahon ni Hesukristo, ngunit pagkatapos ng panahong iyon, sila nawala mula sa makasaysayang mga mapagkukunan. Gayunpaman naniniwala kami na marami na kumberte sa Hudaismo at nagsimulang manirahan kasama ng mga Hudyo na may ilang Hudyo na ikinasal, kaya malamang na maraming Hudyo ngayon ang may Edomita at maging ang mga pinanggalingan ng Amalekite sa kanilang DNA. Kung interesado ka sa karagdagang pag-aaral sa mga populasyon, iwanan ang iyong komento. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aming channel upang patuloy pa nating tuklasin ang mga misteryo at kasaysayan ng banal na kasulatan. Hanggang sa muli. Salamat!